At ayon, sa sobrang kabibuhan at pagmamagaling, pabida na Senator Judge Raffy Tulfo, napahiya ito at napatiklop. Hindi kasi napigilang tanungin ni Senator Judge Raffy Tulfo sa impeachment court kung mayroong maituturing na conflict of interest si Defense Counsel Attorney Michael Powa dahil sa naging pulong nito sa Commission on Audit. Dahil nga nabanggit ni Attorney Michael Powa na pumunta siya sa COA para makipag-usap tungkol doon sa audit query, ay para nga daw magiging conflict of interest ayon kay Raffy Tulfo dahil nga si Attorney Michael Powa ang magre-represent ngayon. Ngunit nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Chis Escudero na wala siyang nakikitang conflict of interest. At ito nga'y napahiya na. Ito ang buong detalye, panoorin natin. Huwag muna, Mr. Presiding Officer, point of order lamang muna to. Yes, what is your point of order, Honorable Tulfo? Kasi kahapon, nabanggit na si Attorney Pua, magaling na abogado siya, ay pumunta sa Magaling na. COA, tama, para makipag-usap tungkol dun sa sinasabing audit query. Now, hindi mo pa conflict of interest yun para siya ay mag-represent Bakit dito naman? ngayon sa ano natin, pinag-uusapang confidential funds when in fact, siya mismo pumunta doon sa COA office para makipag-usap sa kanila. What do you think, Mr. Presiding Officer? The respondent in this case, Senator Judge Tulfo, is the Honorable Vice President, Sara Zimmerman Duterte. Attorney Powa, although he served under the office of the Vice President, I believe, and even under DepEd, is not a named respondent to this case. And in fact, is one of the lawyers, as you can see, of the respondent. There is no, I believe there is no conflict with respect to that, given that he is not the one in trial in this case. Tama Okay, naman. I rest my case, Mr. Presiding Officer. Ngayon, pwede nang Pwede nang simulan ni Anika. yung oras. Yes. Mr. I rest my case. O ano, teklop ka ngayon. Nagmamagaling ka kasi. Diba? Walang alam si Senator Raffy Tulfo sa mga technicality. Hindi kasi abogado. O kaya ngayon, yan mahirap sa mga senador na hindi abogado. Ginagawa lang naman ng defense. Ginagawa lang naman ng defense attorney. Ang assignment niya, nagre-research. Anong conflict doon? Mas may conflict of interest pa nga. Well, sa opinion ko lang naman, yung may anak ka at asawa na nakaupo sa kongreso at may kapatid ka pa na nasa senado. So anong tawag mo doon? Ano yan? Family corporation? So tingin mo, alin dyan ang mas conflict of interest? Samantala'y napaamin ni Atty. Michael Powa, itong COA auditor na ito, na ang pag-leak sa mga impormasyon kapag ito ay confidential ay pinagbabawal ilabas sa publiko dahil ito ay delikado. At dito nakita natin ang galing ni Atty. Michael Powa dahil ang mga batas ay nasasabi niya on the spot. Ganito katalino si Atty. Michael Powa. Panoorin natin ang video. Now, dun base po sa binasa nyo, Mr. Witness, nakikita natin na magkaiba ang auditing standards or guidelines pagdating sa confidential or intelligence funds kung ikukumpara sa regular funds. Tama po yun. Well, based on the Joint Circular 2015-01, magkaiba po yung treatment between confidential fund and intelligence fund. Opo. At base rin po doon, sa binasa nyo, ang kadalasan nangyayari pag resibo o invoices ay maaring maging impractical kung yun ang i-require. Tama po ba? Under the Joint Circular po kasi, the auditors may require the... Your Honor, that's not responsive. I was just asking him to confirm what he read. Kindly answer the question, witness. Just on the circular that you read, Circular 92-3. Can you repeat the question po, sir? Ayon po doon, yung regular requirement na paghihingi ng mga resibo, acknowledgement receipts, may be impractical pagdating po sa confidential operation. Can we ask counsel, Your Honor, No. to show that particular Yes, Your provision that he is citing in respect of the circular? Kindly do so, counsel. Tama po ba?
Ang sabi po dito ay during intelligence operations. Yes, tama ba? As stated po dito, during intelligence operations. Okay. Thank you. Well, I'll accept that answer, Your Honor. Now, punta naman po tayo doon sa nature ng confidential yan na. operations. No? You would agree with me na pagdating po sa confidential operations, delikado po pag nagkakaroon ng leak of information. Tama po ba? Can you repeat your question? Delikado po kung magkaroon ng leak ng mga information na nakukuha patay sa isang confidential operation. Tama Given the po ba? classified nature of... Misleading, Your Honor. I I'm think just the asking witness- for I his think the opinion. witness would have been able to answer. Witness may answer. Paepal eh. given the classified nature Yes. of the confidential fund. Yes, thank you, Mr. Witness. In fact, you being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Ano? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, Sko. you are aware that there Abogado are eh. laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019, Section 3, Paragraph K, Ay. on unauthorized divulging of confidential information, correct? Yes po. Galing. And you being a public officer under 6713, alam niyo rin po na hindi po pwedeng basta-basta mag-disclose without the authority ng mga confidential information. Tama po ba? Yes po. Okay, so batay po dito, pinapahalagan po talaga ang confidentiality pagdating sa mga classified information na ito. Tama po ba? You would agree with me? Ano? Yes po. Yes. Diba? Nakapag-state pa agad si Attorney Michael Poe ng mga batas na yan. Na itong si, si Attorney Wami, Diyos ko po, abogado, hindi alam. Para katuloy na turuan ng leksyon ni Attorney Michael Poe. Sa malinaw na bawal isa publiko ang mga impormasyon kapag ito ay confidential. Kaya nga confidential eh. Kaya nga tayo may mga tinatawag na Mary Grace Piatos o kung ano-ano pa man yung mga Andelim, Patty Ting. Kasi sila yung mga informant. Kaya naman as if na totoo ang pangalan ng ilalagay doon. Para na rin sa kanilang kaligtasan yun. Na siyang binigdil naman ng mga loyalista at pink. Bakit daw Mary Grace Piatos? Wala naman talaga kayong matatagpuan na ganyang pangalan doon sa PSA kasi nga hindi yan ang tunay na pangalan. 'Di ba? Nasoplak itong si Attorney Wabil. May nalalaman pang specific provision. O yan. Parang na-lecturean ka ngayon ni Attorney Michael Poe. So ngayon parang yung mga abogado na witness ng prosecution team ay nile-lecturean tuloy ngayon ng mga abogado ng defense team ni VP Sara. Kung sa totoo nga lang, dapat hindi na talaga pinag-uusapan itong confidential funds kasi nga, from the word itself, confidential. Hindi po pwedeng malaman. Kaya nga lang, wala namang maibabatong kasiraan ang mga pink at loyalista kay VP Sara kasi hindi naman talaga corrupt. Hindi naman talaga nagnakaw sa kaban ng bayan. Unlike doon sa mga kongresista at mga senador na kumita sa flood control project na naging scam. Kaya saludo tayo dito kay Attorney Michael Poe. Napakagaling at napakatalinong abogado. Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at tagya sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.